Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title: Boying, buhay na buhay ayon kay Assistant Ombudsman Calavano. Nilinaw ng Office of the Ombudsman na walang katotohanan ang kumakalat na balita online na isinugod umano sa ospital si Boying Rimulya kasunod ng ilang linggong pananahimik niya sa media na nagbunsod ng espekulasyon ng publiko. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, maayos ang kalagayan ng ombudsman at walang basihan ang mga ulat na kumakalat sa social media. Binigyang diin niya na ang naturang impormasyon ay fake news. Ito ang sabi ni Assistant Ombudsman Clavano. Peke ang balita. Masarap na sinigang ang inalmusal niya kanina. Ang pahayag na ito ay inilabas kasunod ng sunod-sunod na tanong ng mga netizens kung nasaan si Ombudsman Boying Rimulya, lalo't kilala siya noon bilang aktibo sa media, interviews at press briefings. Ang kanyang pansamantalang kawalan sa media exposure ang naging mitya ng haka-haka tungkol sa kanyang kalusugan. Okay, so maniwala na ba kayo na nag-breakfast siya, sinigang, masarap ang almusal niya? Maniwala na ba kayo mga kaibigan na nasa maayos na kalagayan nating ombudsman sa isang salita lang ng Assistant Ombudsman? I'm sorry, with due respect to Assistant Ombudsman Clavano, may I suggest, para mas kapani-paniwala na maganda nga ang kalagayan ng ating ombudsman, ay siya na mismo ang ano. How about interview? Example, ako si Assistant Ombudsman Clavano. Usap kami. Sir, pwede bang i-video kita? Pakita nga nagbre-breakfast ka para maipalabas ko sa social media na buhay kayo. Siyempre, nako, si Ombudsman Boying Rimulya pa magsasalita na nga, Hey guys, I'm okay. Oh, look at me. My ulam is sinigang. I'm strong. Mahirap, buhay na buhay ako. O kahit ilang seconds lang. 10, 15 seconds, may pakita sa social media na nagbre-breakfast siya. O, di tapos na ang issue. Kaya lang, isang statement lang na buhay na buhay siya, nag-breakfast siya ng masarap, sinigang, maniwala na ba kayo? I don't know. Yung mga maniwala kayo. But ako, lalo ako ngayong naghinala. Okay? Lalo. Kasi nga, ang tagal na, ilang linggo na siyang, namimiss na siya ng netizens eh. Kahit ako, namimiss ko na rin siya dahil very active eh. Lalo na ngayon, yung issue sa Cabral Files. Na ngayon, ang Office of the Ombudsman may malaking papel sa pag-determine ng accountability kung totoo ba yon o hindi. Kasi ang DPWH na isubmit na sa Office of the Ombudsman kung nandun na lahat ang mga Cabral Files. So, kailangan natin ng pronouncement ni Ombudsman Rimulya para sabihin
authentic nga o sabing hindi yung Cabral Files na yan ni ano ito? Cabral Files na yan ni Libeste, hindi ano, hindi authentic. Yan ang mga importanteng pinapahayag ng ombudsman ngayon. Kaya lang nakakapagtaka, wala, sobrang tahimik, di ba? So lalo ngayong ano, mag-speculate ang netizens dahil I don't know mahinang diskarte ang ating assistant ombudsman. Di ba na parang yung kay First Lady Lisa Araneta Marcos noon, sinasabi ni Auntie Claire na nandito na siya, umuwi na siya sa bansa. Ang iba nagsasabi nga nasa US pa daw na detain. Mga ano. Post sila ng picture na nandito ang First Lady. Kaya lang mga old pictures naman, old videos. Kaya hindi pa rin maniwala ang taong bayan. Until such time na, yun na nga, nagpakita sila ng video, yun. Tunay nga, nandito na. Itong kay Ombudsman Remulla, ganun lang yun sana. Picture, kumakain ng ulam ng sinigang, o kaya video na nagsasalita siya ng hello, Happy New Year to everyone. Makaasa kayo na ang Office of the Ombudsman ay gagawin ang lahat para magkakaroon ng hustisya sa flood control projects na ito at huwag kayong mag-alala dahil masahan nyo ang inyong ombudsman na walang kinikilingan, walang kinakatakutan. Ngayon, tahimik. Ay, lalo. May nabasa kong post kanina na marami daw nagdarasal kay Ombudsman Remulla. Depende, anong klaseng dasal? Kayo, pinagdarasal nyo ba si Ombudsman Remulla? Anong klaseng dasal ninyo? Sana mabuhay pa siya ng matagal para maabutan niya yung 2028 na magiging presidente si VP Sara. Yan ang aking dalangin sa kanya. Maabutan niya yung panahon na babalik dito si Tatay Digong na buhay na buhay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan mo og yero. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni Kuya sa tagaan mo og yero nga mga tanilbag lang. Ang kuan niya yang balay. Ang ilang atop nga mga silupin lang ug mga trapal ug mga tanilbag. So mo na gid ang ilang kahimtang tagaan mo og yero. Ibutangan lang gani og mga kahoy ba ang inyong balay tungod sa ilang kahimtang ang ani lang, so tagaan naman sila giro para nga makatop sila. Karon niya pila na gyud ka tuig nga nagantos mo nga ani lang mga silupin lang gyud nga ang inyong atop. Tulo na ka tuig. So wala gyud mo sukadya nga nakagbalay gyud og giro. Wala gyud. So silupin ra gyud. So asa man sa dinhi niya gikuha nga silupin lang nga inyong gi atop? Sa talakag niya mong gikuha. Di sa dulan. Inyong gipampunit. So inyong gihimudan nga atop. So asa man karon niya imong asawa? Sa Rayon. Merayon, so ikaw lang sa dere. Pila na kabuok imong anak ya? Isa. Isa pa kabuok. So pila na daya imong edad? 27. 27 ka na. So mana ni ang ilang balay ni Kuya. Salamat sa Ginoo nga grasyan kog panalangin nga matagaan kog sin.
Di na gid ko maulanan. Oo. Kabalay na gid ko sin. Oo. Kalisod wala na gid kapalit na mag sin. So, So, salamat kayo sa pag hatag og sin sa ako. Gigrasyan din ko dili na marugay. salamat kayo.